Magandang araw po, bayan ng Taguig. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength, na kung saan po ating pong pinag-aaralan ng salita ng ating Panginoon. At gaya ng ating nakagawian, tayo po ay manalangin, ipagkatiwala natin ito. Mabaging Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo at lubusan nagtitiwala. Nagpapasalamat na tanging sa iyong mga salita, Panginoon, nakakasumpong kami ng tunay na pag-asa. Dalangin namin, gabayan mo kami at samahan ng iyong banal na Espiritu na sa aming pag-aaral, ikaw nawa ang maranasan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen. Nais ko pong muling basahin ang sulat ni San Lucas dito po sa chapter 2 na kung saan patungkol pa rin sa unang Pasko. At ang unang Pasko, gaya ng ating mga tinalakay, ito po yung first advent, yung unang pagparito ng Panginoon na ang dala ay kaligtasan. Kaya masarap po itong balik-balikan, masarap po itong ulit-ulitin pag-aralan, sapagkat ang unang pagparito ng Panginoon ay nakatutok sa kaligtasan ng bawat tao na sa Kanya'y mananampalataya. Kung may first advent po, meron din tinatawag na second advent. Yun po yung second coming. Pero gayon pa man, mga kababayan ko, ang bigyan natin ng atensyon ngayon yung first coming, yung unang pagparito ng ating Panginoon na ang dala ay kaligtasan. Ito po ay mainam para sa atin. Kasi po yung ikalawang pagparito, hindi na po kaligtasan ang dala ng Panginoon, kundi tabak na. Kaya mas mainam po ngayon na unawain natin at pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Isinilang na ang ating Panginoon ng mga oras na yon. Meron pong mga pastol na nasa parang na nag-aalaga ng kanilang tupa. At ito po ang sinulat ni San Lucas. In chapter 2, beginning in verse 8, sabi dito, doon ay may mga pastol na nasa parang nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabing iyon at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Mayroon daw pong magandang balita. At anong magandang balita? Ang magandang balita, gaya ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan, ang lagi sinasabi po, ang magandang balita, ang nilalaman ay ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang pinag-uusapan po patungkol lahat kay Jesus, yan po ay magandang balita. Yan po yung gospel na ating naririnig. Ibig sabihin po, tinatalakay dyan yung unang nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nabuhay dito sa mundo, paano ba siya nag-minister, hanggang siya ay mamatay, inilibing, at muling nabuhay. Yan po yung gospel. At alam niyo po ba, sa Ebanghelyo ng Panginoon, sa mabuting balita, isa na lamang po ang hindi nagaganap. At yun ang ikalawang pagparito. Yung second advent or second coming na tinatawag. Gaya ng pauna ko kanina, yung second advent o ikalawang pagparito, hindi na po kaligtasan yun, kundi tabak na. At kaya ang dalag po sa inyo ngayon, yung first advent, yung unang pagparito ng Panginoon, gaya na sabi ng mga anghel, sa mga shepherds na naroon, meron akong dalang magandang balita para sa inyong lahat, sabi niya. Nung una, nagkaroon ng takot yung mga shepherds. Natakot sila. Parang sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon natakot tayo. Ano po? Bunga nitong COVID-19 na ito. Kasi ba naman hindi lang tayong mahirap. Kung yung mayayaman nga, tinatamaan. Ano po? Kung yung mga dalubhasa, ultimong doktor, nagkasakit. At ang iba nga'y pumanaw pa. Sino ba namang hindi matatakot? Kaya kahit tayo may takot. At nasundan po ng panibagong balita na meron na naman mas matindi pa raw po.
Pero hayaan nyo po, kung ano man yung binabalita nilang mas matindi pa yan, unahan na po natin sa pamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Panghawakan natin, ang sabi dito, huwag kayong matakot. Sapagkat, ano sabi ng anghel? Mayroon akong dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. Wow! Anong ibig sabihin, no? From fear, turn to joy. Yun po ang dala ng mabuting balita. Na sino mang nakatanggap ng mabuting balita, yung takot na nararamdaman niya, yung takot na pinangangambahan niya, ay mapapalitan ng kagalakan. Paano ba ito? Ito yung kagalakan na punong-puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po, kung tayo ay nagtiwala sa Kanya, alam niyo po, yung mga takot na yan, mapapawi na. Mauubos na po yan. Sa totoo lang po, kapag yung takot po, naubos na, kapag yung takot po ay nawala na, ano po ang kasunod? Di po ba tapang na lamang? Kaya pag wala na tayong takot, puro tapang na lang. At dahil dyan, mayroon tayong kagalakan. At yun yung sinabi ng mga anghel sa kanila. Binanggit sa kanila. At dahil doon, yung unang caroling ay nahayag. Sabi dito, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel ng kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. At ang inaawit nila, alam niyo po, yung madalas natin inaawit sa simbahan. Ano yan? Ito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Natatandaan niyo po ba yung kanta na yan? Wari ko alam na alam niyo po yan. Yan yung papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at sa kaitaasan. Yan na po yun, inaawit natin. Nakasulat po yan, yan ang inawit ng mga anghel. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. At wika nila, ayun na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria, Jose, na naroroon ang sanggol na nakaiga sa isang sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. At namangha ang lahat na nakarinig at sinabi ng mga pastol. Kaya naman tinandaan ni Maria ang bagay na ito at ito ay kanyang pinagbulay-bulayan. So, ano po yun? Ano yung narinig ng mga pastol na ibinalita sa kanila? Yung mabuting balita na sa kanila ay magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng tunay na kagalakan. At alam niyo po, yung narinig nila, hindi lang nila narinig, nasaksiyan pa nila. Nung sabihin sa kanila ng mga anghel, sapagkat isinilang na sa inyo ngayon sa bayan ng David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin na kaiga sa isang sabsaban. So, nakita niyo po, hindi lamang nila narinig, nasaksihan pa nila. Ganyan po ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nagtiwala na lubusan sa Panginoon. Hindi lang natin naririnig ngayon ang salita niya. Makikita pa po natin ito. Maniwala ka lang. At dahil dito, umalis ang mga pastol, nagpuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila, nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. So nakita niyo po sinabi rito. Ano po ang naging reaction? Ano po ang nangyari sa mga pastol? Sila po ay nagpuri sa Diyos. Natuto sila magpuri sa Diyos. At ikalawa, natuto sila magpahayag ng salita ng Diyos. Hari nawa, lahat po tayo na nakapakinig ngayon, nakapag-aral ngayon, ay mananasan din po natin ito.
hindi lang natin narinig ang salita ng Panginoon, kundi masaksihan pa po natin. At matuto rin po tayo na lubusan magpuri sa Kanya at ipahayag ang Kanyang salita. Sapagkat ang salita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang mabuting balita. Maligayang Pasko pa rin po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Manalangin po tayo, o mabaging Diyos, salamat po. Salamat sa kapahayagan ng iyong salita. Mula sa takot, napalitan ng kagalakan. Mula sa kawalan, nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay aming nararanasan. Tulungan mo rin po kami na ibahagi namin ang iyong salita. Ang salita ng pag-asa, salita ng buhay. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo, o mga baging Diyos. Lubusan niyo din pong pagpalain ang aming bayan at patuloy na pangunahan at ingatan ng buhay ng aming butihing Mayor Lino Cayetano, kasama ng kanyang buong pamilya. Dalangin namin na sila'y laging ligtas, Panginoon, sa tulong at biyaya mo. Taglayin nila ang kalakasan, taglayin niya ang karunungan upang ang bayan ay mapangasiwaan. Kaisa na rin ng aming Vice Mayor Ading Cruz at ng aming mga konsihal mula sa una at ikalawang distrito. Gayon din ang bawat kawani, Panginoon, ng syudad na nagtatrabaho, nagpapagal para sa aming mga kababayan. Salamat din po, Amang Banal, sa aming kapatid, Congressman Alan Peter Cayetano. Salamat din kay Congresswoman Lani Cayetano, gayon din ang aming Senador Pia Cayetano. Salamat para sa buong pamilyang ito, pinagkakatiwala namin sa iyo. Hindi lamang sa Taguig sila iyong ginagamit, maging sa buong Pilipinas sila ay naging pakinabang. Maraming salamat po. Ama, ito po ang aming samot na langin na may pagtitiwala ng lubusan kay Kristong Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Magandang araw.